Sir Lawrence, sina-hyperacidic ako dito sa glutathione na to. Sir Lawrence, sumasakit po yung ulo ko. Paano naman po yung mga graveyard shift? Paano naman po yung mga madaling araw? Ang number one na kalaban talaga natin is, but parang ang tagal naman bago mag-effect sa akin. Pag umiinom po ba ng alak, huwag na po ba akong iinom ng glutathione? Kapag maputi na po ba, pwede nang hindi mag-take ng glutathione? Isipin nyo na mas mahal ang glutathione kaysa sa iisipin ng mga tao. Hi mga kamukha, tayo pinagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong human guinea pig. Heart! Uunahan ko na po yung mga magtatanong dyan. Yes, naka-in-ear monitor po si Sir Lawrence para maririnig ko po yung boses ko kasi ang daming beses na po na nagsushoot tayo na hindi ko naririnig yung boses ko. Gusto ko po pala magpasalamat kasi yung videos po natin ng do's and don'ts when taking glutathione and collagen ay umabot na po ng more than 1 million views! Maraming salamat po. Gusto nyo nga po mapanood yung mga videos natin na yan, ilalagay na lang po natin yan sa description box sa baba. And better nga po sana na mapanood nyo po yan bago kayo dumiretso dito. Pero kung makulit kayo, edi eto na, nandito na tayo sa video na to. Pag-usapan po siguro muna natin ang overview ng glutathione. Actually, mga kamukha, ang glutathione, hindi niya talaga sole purpose na magpapaputi. Ang glutathione, tinagurian po ito before na master antioxidant. Yes, antioxidant po ang glutathione na lumalaban sa mga free radicals, sa mga oxidative stress ng ating katawan. And yes, uminom man tayo or hindi uminom ng glutathione, present na po ang glutathione sa ating katawan. Glutathione is not foreign in our bodies. Kasi ang daming natatakot, Sir Lawrence, okay lamang po ba uminom ng glutathione? Yes, because glutathione is already present in the body. Nagiging side effect na nga lang po ng glutathione na pwede tayong pumuti. And kung gusto nyo nga po magpaputi, tamang-tama yan mga kamukha na magfo-focus kayo sa glutathione. Kasi glutathione po ang may mga backup studies na pwede tayong pumuti. Kasi baka mamaya take ka ng glutathione tapos sasabihin mo hindi nagiging effective pero may mga ginagawa kang mali. Kaya ito na naman mga kamukha, part 2 na to or part 3 na to ng do's and don'ts when taking glutathione. First, not drinking enough water. Ang dami lagi sa inyo ang nagko-comment at nagme-message sa akin, Sir Lawrence, sina-hyperacidic ako dito sa glutathione na to. Sir Lawrence, sumasakit po yung ulo ko sa pagtitake ng glutathione na yan na supplement na nirecommend mo sa channel mo. Sabi mo, hindi sumakit yung ulo mo. Bakit ako sumasakit yung ulo ko? Tapos pag tinanong naman natin, umiinom ka ba ng maraming tubig? Ang sasabihin, ay, sorry po. Kaya yan mga kamukha, make sure po na kapag magtitake talaga tayo ng mga ganitong supplements, and also kahit hindi tayo nagtitake ng supplements, no, dapat umiinom po tayo ng 8 to 10 glasses of water every day. Kasi may tendency nga po na mga simang ating sikmura or sumakit ang ating ulo kapag hindi po enough yung ating tubig na tinitake. So, ang gawin nyo is uminom kayo ng 8 to 12 glasses per day tapos i-observe nyo kapag sumasakit pa rin yung ulo nyo or hina-hyperacidic kayo, that's the time na itigil nyo po yung pag-take ng glutathione supplement. Pero kapag gumaling talaga, no? Pero kapag naging okay naman siya, ibig sabihin, kulang na kayo sa pag-inom ng water. Next one, maling sleeping pattern. Nabanggit nga po natin sa last video natin na huwag kayong magpupuyat. Tapos ang dami nagsabi doon at dami nag-comment doon na, Sir Lawrence, paano naman po yung mga graveyard shift? Paano naman po yung mga madaling araw? Or paano naman yung nasa ibang bansa na yung madaling araw sa kanila is umaga sa atin, tapos yung gabi sa atin, umaga sa kanila? Paano yun? Nakalimutan ko sabihin mga kamula, maling sleeping pattern. Ibig sabihin po na maling sleeping pattern, hindi enough yung sleep nila or paiba-iba sila ng oras ng pagtulog. Let's go first doon sa hindi enough yung sleep nila. Sabi nga po sa mga studies, dapat at least 6 hours per day yung ating pagtulog. Pero iba't iba yan, no? Kapag tayo ay adults na, iba yung sa teenager. Pero kapag adults nga po, okay po na 6 to 8 hours po ang ating pagtulog. So kapag lagi nga po tayong puyat, humihina ang resistensya natin, namamatay ang ating mga cells, yun nga po, hindi nalalabanan ng antioxidant, yung oxidative stress. Kaya ang nangyayari, hindi nagiging effective sa atin ng glutathione. Ang pangalawa po, yung paiba-iba ng sleeping pattern. Yun yung nagkakaroon tayo ng problema. So kunyari, ngayon matutulog ka ng umaga, tapos bukas, gabi naman, pero hindi pa rin enough yung pagtulog mo. So ang nangyayari, nag-iiba-iba ka ng sleeping pattern. So yung katawan mo, nahihirapan rin siya mag-adjust. Dahil medyo nga nasa-stress ka, hindi rin nagiging effective ang glutathione. Next one, umiinom ka nga ng glutathione pero lagi kang nagpapaaraw.
Kapag kayo po ay nagpapaputi mga kamukha, ang number 1 na kalaban talaga natin is araw. Opo, talagang kalaban natin ang araw. And mapapansin nyo na kapag mas lalo kayong pumuputi is mas lalo kayong bumibilis mangitim, mamula, mag-sunburn. Kaya always wear sunscreen mga kamukha. Yan ang lagi natin papaalala sa inyo, no? Kalimutan nyo na nga yung jowa nyo, pero ang sunscreen, wag nyo kakalimutan niya. Lagi natin yung pinapaalala dito sa ating channel. Pero it's also a commitment mga kamukha. So kung kayo po yung nagpapaputi, mag-wear po kayo ng sunscreen. Tapos kung hindi naman kailangan lumabas, wag po tayong lumabas. Pero kung hindi naman maiwasan, magbaon kayo ng umbrella. Kahit mabigat siya, magbaon kayo ng umbrella. Wag nyo na isipin yung iisipin ng ibang tao. Isipin nyo na mas mahal ang glutathione kaysa sa iisipin ng mga tao. Next, wag masyadong atat. Marami tayong nababasa sa comment section ng mga videos natin at sinasabi doon na, Sir Lawrence, ba't parang ang tagal naman bago mag-effect sa akin? Or Sir Lawrence, hindi naman nag-e-effect sa akin yung tinitake ko na glutathione. Again, mga kamuka, hindi miracle ang pagtitake na mga glutathione. Kaya naiinis ako sa ibang mga TikTok influencers. Sasabihin, isang araw pa lang pumuti na ako, isang linggo pa lang pumuti na ako ng bonggang-bongga. Walang ganun mga kamuka. It takes time talaga. At ang una nyo pong mapapansin, kung kayo po ay mga morena, mga moreno kayo, ang una po talaga nating mapapansin kapag nagiging effective sa atin ang glutathione is of course, nagkakaroon po tayo ng visible glow. Kasi ang glutathione nga po, detoxify po nito ang ating liver at ang nagiging resulta is nag-glow tayo. Tapos i-take note nga rin po natin yung mga milligram content ng glutathione na tinitake natin. Baka naman yung tinitake na glutathione is 50 milligrams. Talagang matatagalan kayo dyan mga kamuka. According nga po sa mga studies sa pinakita natin before, yung 500 milligrams of glutathione is nagkakaroon talaga tayo ng GSH or tinatawag natin na glutathione storage. Kaya make sure na chinecheck nyo nga rin po yung mga milligram content ng mga glutathione na tinitake nyo, lalo na kung gusto nyo po na mapabilis ang inyong pagputi. Next one, sinabi ko nga po doon sa last video natin na yun na wag po tayong uminom lagi ng alak. I-explain further pa po natin, no? Kasi po mga kamuka, ang glutathione po is pinoproduce ng ating liver. At maganda rin ang glutathione para sa ating liver kasi nade-detoxify nga po ang ating liver because of glutathione. Tapos, ang mga alak mga kamuka is nakaka-apekto po yan sa ating liver. Kaya ang nangyayari, nahihirapan po yung glutathione na mag-take effect kapag umiinom po tayo ng glutathione. And yes, may mga studies na tayo na pinakita before mga kamuka na nakaka-affect talaga ang alcohol or pagtitake ng alcohol sa effect ng glutathione. Pero hindi ko masyado na-explain doon sa last video natin mga kamuka kasi ang dami rin nagtatanong sa inyo, no, Sir Lawrence, kapag umiinom po ba ng alak, wag na po ba akong iinom ng glutathione? Actually, mga kamuka, kapag iinom kayo ng alak, okay din po na uminom tayo ng glutathione. Ang kagandahan naman ito, mga kamuka, is na de-detoxify nga po ng glutathione ng ating liver. So, kapag uminom po tayo ng alcohol, hindi man mag-effect na pumuti tayo, mga kamuka, pero yung ma-detoxify, umayos, malinis yung ating liver, at yung mga pinag-iinom natin ay malinis ng glutathione, is okay na po siya. Next, ang dami sa inyong biktima dito mga kamuka, hindi FDA registered ang inyong mga tinitake na glutathione supplement. Nakakaloka talaga kayo mga kamuka. Tapos magagalit kayo sa akin na, Sir Lawrence, bakit ito hindi siya ume-epekto sa akin? Tapos nung chinek ko, nakakaloka ka naman kamuka. Hindi naman FDA registered yan. Dito po sa ating channel mga kamuka, lahat po ng mga nire-review natin ay FDA registered or FDA notified or tinatawag po natin na FDA approved. Makakasiguro po tayo mga kamuka na safe po yung ating mga tinitake. Hindi tayo basta-basta maloloko sa mga claims. Kasi yung mga hindi FDA registered, ang napansin ko doon, ang nilalagay po nila is kunyari 3,000 milligrams of glutathione. Tapos in reality pala 3,000 mcg siya, hindi siya milligrams. Kasi sa FDA, kapag kayo ay gagawa rin ng inyong mga packaging, chine-check din po yan. Hindi sila agad-agad na nag-a-approve. Tapos may mga post-surveillance nga rin po sila. Kunyari iba yung dineclare nila nung nagpa-register sila or nagpa-notify sila, na-check po yan or na-find out po yan ng FDA sa post-surveillance nila. Next one sa do's and don'ts when taking glutathione is sa isang produkto lamang kayo umaasa. Sa glutathione supplement lang kayo umaasa. Tapos magagalit kayo kay Sir Lawrence or magagalit kayo sa mga brand. Again, mga kamuka, hindi po tayo pwedeng umasa sa isang produkto. Walang miracle supplement, mga kamuka. Walang miracle product. It
it must be combination of different products. So kung kayo po, gusto nyo talagang pumuti ng bonggang-bongga mga kamuka, kung okay po yung brand na inyong tinitake ng glutathione supplement, at the same time, dapat hahaluan nyo po yan ng skincare products. Kailangan nga po nagwa-whitening soap tayo. Tapos 2 to 3 times a week po, kailangan nagsascrub po tayo mga kamuka. Nagwa-whitening lotion po tayo. Nagsa-sunscreen nga rin po tayo kasi bawal nga tayong lumabas. So it must be combination of different products mga kamuka. Kaya lagi ko rin sinasabi to dito sa ating channel, ang pagpapaputi po talaga is commitment at kailangan rin ng pera. Kasi syempre mga kamuka, kailangan nyo talaga mag-shell out. Kailangan nyo talaga mag-allot ng pera per month. Kasi hindi nga po pwedeng isang gamitan lang. Dapat po talaga combination of different products at pagpapatuloy po natin ito. Tapos lagi nga rin po nating nababasa yung Sir Lawrence, kapag maputi na po ba, pwede nang hindi mag-take ng glutathione? Alam nyo mga kamuka, sa tinagal-tagal ko nang nagtitake ng glutathione na, at sa tinagal-tagal ko na nga po nagpapaputi, talagang commitment po talaga ito mga kamuka. Commitment talaga yung pagpapaputi. So, ang magiging sagot ko po dyan or ang answer ko po mga kamuka is kailangan po talaga tuloy-tuloy siya. Kasi kapag tinigil nyo yan, nawawala yung glow. Tapos kasi nga po ang antioxidant ang glutathione, ang nangyayari po sa atin mga kamuka. Minsan nagmumukha tayong pale, maputi nga tayo pero pale naman tayo. Tapos kapag nagpaaraw nga tayo, mangingitim rin talaga tayo mga kamuka. Kaya commitment talaga siya eh. Hindi pwede yung kapag maputi ka na, maputi ka lang, ganon. Kailangan talaga siya na tinutuloy-tuloy natin mga kamuka. Pwedeng hindi ka na mag-glutathione. Ang gawin mo is mag-collagen ka or babaan mo ng konti yung glutathione or milligram content na glutathione mo tapos lagyan mo ng collagen. So talagang ganun siya mga kamuka. Ang pagpapaganda, tuloy-tuloy yan. Kasi tumatanda tayo mga kamuka. Hindi naman tayo nagsa-stop din, di ba? Yung edad natin, tuloy-tuloy siya. Para mapabagal nga po natin yung pagtanda natin, kailangan po talaga natin gumagamit ng patuloy ng tuloy-tuloy na mga products. Sinabi ko nga po sa inyo kanina na umabot na tayo ng 1 million views sa mga videos natin! And kung gusto nyo po mapanood yung do's and don'ts when taking glutathione, ayan mga kamuka, panoorin nyo yan. Very informative yan. Syempre mag-subscribe na rin kayo kay Sir Lawrence. Paano ba yan mga kamuka? Palisa po ako. Click nyo na to.